now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our generation. Nakita nyo ba itong bagong press con ni Alan Peter Cayetano? Mukhang basag na naman at nagkawatak-watak ang Senado natin, mga kababayan. Panoorin natin ng maigi kung ano ba talaga ang totoo rito. Apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. Malinaw na sinabi ni Cayetano, ayon sa mismong rules at konstitusyon ng Senado, kailangan ng 13 boto, 13 mga kababayan, para maglagay o magtanggal ng Senate President, pro tempore, o pati yung Senate Secretary. If you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear ha, Senate President pro temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan yan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. Pero anyari ngayon, 12 lang daw ang bumoto sa kabila para magdeklara ng bakante at magluklok ng bagong acting leader na si Win Gatchalian at bagong sekretary na si Renato Bantog. Mga kababayan, ayon sa kanya simple lang ang matematika, kahit bata sa kanto alam to. Kung kulang ka ng isa sa 13, bakit mo ipipilit na kayo na ang namamahala? Ibig sabihin ba, porket may basbas kayo at backer sa Malacanang, pwede nyo nang baluktutin at sunugin ang batas ng bansa natin? Ganoon na ba tayo kadaling pinaglalaruan at ginagawang tanga ngayon? Konstitusyon yan, mga kababayan. Hindi yan parang laro sa kalsada na pwedeng palitan ang rules kapag dehado kayo sa laro. Isipin mo, sa gitna ng power struggle at agawan ng pwesto ng mga politiko sa taas, ang unang-unang naapektuhan at kawawa ay yung mga simpleng empleyado ng Senado. Yung mga utility worker, security guard, mga ordinaryong staff na umaasa lang sa buwanang sweldo para may pangkain, pambayad sa kuryente at pampaaral sa pamilya nila. Ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantog and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything, and I'll never bend the law. Sabi ni Cayetano, nag-offer siya ng kasunduan na pumirma silang dalawa ni Win Gatchalian sa land bank para lang hindi ma-freeze at maipit ang sweldo ng mga tao. Ang laking konsiderasyon niya na isasantabi muna ang ego para sa kapakanan ng maliliit. Pero anong sagot ng kabilang kampo? Tinanggihan pa rin. Dahil lang ba sa pride? O baka takot silang mapatunayang peke ang pamumuno nila? Gising naman, mga kababayan. Paano naging para sa tao ang serbisyong pinagmamalaki nyo kung mismong mga tauhan nyo, ginugutom nyo dahil lang sa kapritsyo nyo sa kapangyarihan? Nakakasama ng loob, seryoso. At dito na pumasok ang pinakamasakit na katotohanan. Dalawa na raw ang Senado ngayon. Senado ng Pilipinas na naghahanap ng katotohanan at Senado ng Malacanang na sunod-sunuran lang sa dikta ng palasyo. Ibinunyag din ni Cayetano na ang lahat ng gulong ito ay ginawa para harangan at i-cover up ang pinakamalaking flood control scandal sa kasaysayan ng bansa natin. Isipin nyo yon, habang binabaha tayo at naghihirap sa kalsada, bilyon-bilyon pala ang napupunta sa kung saan-saan. At imbes na imbestigahan, mas pinili nilang baguhin ang pamunuan para maabswelto ang mga bigating opisyal. Ganyan ba kababaw ang tingin nila sa atin? Mga kababayan, hindi na ito simpleng chismis o away bata sa politika. Karapatan at kinabukasan nating lahat ang nakataya rito. Kung hahayaan nating maging tutalang ng Malacanang ang Senado,
wala nang matitirang hustisya para sa ating mga ordinaryong mamamayan. Pero sa kabilang panig, sila ang totoo. Sila ang bagong majority leader na kinikilala ng palasyo, bar associations. Kahit ang mga dean raw sa law school, sila ang kinikilala, kaya legit ang pagpapalit ng liderato noong June 3. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Sino ba talaga ang totoo rito? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat.